Ako, madam, nagtataka ako kasi ito yung gustong gawin nila Tambi kay Chris yung i-undermine at pagduda ng mga tao, yung mga ginagawa niyang ganitong movement na nakakatulong talaga sa bansa, nakakatulong kasi syempre Duterte supporter siya, nakakaboost talaga to sa pangalan ng mga Duterte. So, ito yung gustong gawin sa kanya ni Isidre, ito yung gustong gawin sa kanya ni Tampi. Ang nagtataka ko, bakit si Mother Canor ang gumagawa? Why is she aligned dun sa ginagawa ni Isidre? 'Di ba? Ni Jude Isidre at saka ni Martin Romualdez. Remember, Crisette posted something about, nagme-message sa group chat si Jude Isidre na kaduda-duda yung mga relief operation, yung mga charity ni Crisette and things like that, ganyan. Si Crisette, sa totoo lang, di natin alam, baka mamaya in the future tumakbo yung sa Leyte, yun lang palang inaantay nating tatalo kay Tambi, no? But anyway, she has the track record of completing projects in the name of PRRD, in the name of the Office of the Vice President, and doing it very well, doing it with flying colors. Magandang point yun, Kuya Miko, na nakakapagtaka na why are they doing this and why is it in tune doon sa ginagawa ni Jude Isidre, 'di ba? What is that? Sana nakikilala nyo ang aking guest for this evening. Ayan, bumaba pa mula sa kanyang tore. Hindi nyo ako makilala kasi nandito ako sa Kadiliman. Kasi masok ang bingi mo. Oo, dito ako sa Kadiliman kasi syempre ganun talaga pag triple angel. Triple angel na ngayon. Nag-i-evolve na, di ba? Agent ka ni Amy Marcos, ni Jazz? Ay, hindi. Si Jazz kasi under Amy daw, di ba? So, so isa meron lang na daw na... Oo, isa lang daw yon. Kasi parang kung sa organizational chart, sa organizational chart, under ni Amy si Jazz. Ganyan si Jazz kasi ni Amy Marcos. Nang lechon. Nang lechon to ha, lechon. Ngayon, meron naman daw. Natawa si Mother Canor, no? Nilalapang yung lechon doon sa video. Nauna pang lumapit sa lechon. Wala pang kurot yung lechon, nandun na siya. Oo. Binili ni Amy at alam niya to, di ba? Alam niya, oo. Kasi yun nga yung pinambayad dun sa mga, nag-XX. Oo, yung nagsumasayo ng plus, minus, times, yan. So, from double angel, may triple angel na ngayon. So, higher ranking. Nag-evolve na, parang Pokemon lang. Ayun ba si Kifi? Si Kifi yung triple angel. So, tumaas na yung rango niya. Compared sa atin, tayo double angel na. Siya triple angel na. Oo. Sino isa? So, si Lisa, si Amy, at saka si PRRD, Duterte. PRRD triple angel pagkasama si PRRD, di ba? And I think meron pang isa na pwede pang dumagdag, which is si Martin. So, quadruple angel na to. Pero kasi, ang weird to, Kuya Miko. Kung kunwari si Kifi, bayad siya ni Lisa, binabanatan niya ng wagas si Martin di ba? I mean, talagang grabe yung mga banat ni Kifi kay Martin di ba? So, kung kunwari, si Kifi, hindi siya po pwedeng ma-promote into quadruple angel. Yes. Hindi so, hanggang 3 lang siya. 3-star rank lang siya. Hanggang 3-star rank lang siya. Kasi, hindi siya po pwede mag-double agent kay Lisa at saka kay Martin. Madam. Kasi binabanatan niya si Martin Diba? Hindi mo pwedeng i-underestimate ang storytelling capacity. Huwag ka magsasalita ng tapos. Kahit tuldok na lang yan, kaya nila yung gawan ng kwento. Kwento? Ganun yun. Oo, huwag mong i-underestimate tong mga to. Ang kakayahan niyan na gumawa ng nobela. Isipin mo, lahat ng to dahil lang sa microphone. Tapos papunta na may hubaran na lahat. Isipin mo from microphone, lahat na. Nandun na tayo sa part na meron ng triple angel. So, wag mong i-underestimate. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Let us expect this to grow like a bulbul. Like a bulbul. Ako, bulbul ka naman.
Kasi madam, ang bulbul kasi, di ba? Hindi yan naaarawan pero kumukulot. Ganon ang expect natin dito. Expect the unexpected. Importante mo natin underestimate ang kakayahan ni Mother Canor. Well, ako nga sabi ko, Kuya Miko, ako, hindi ko nakakalimutan yung mga tumamang chismis ni Mother Canor, It's still recognized. I mean, good job in doing that. You risk so much in doing so. Yung mga tumama mong chismis. Pero kasi, itong chismis mo na sobrang kasinungalingan, Mother! Magbagong buhay ka na! Di ba? Sabi, nakatawa-tawa ako yung sa PRRD, yung salamat PRRD na pinirahan daw. Actually, if you're going to call the House of Hope, you will learn that actually Crisette is making donation to House of Hope yearly. Hindi yun one-time donation. Yearly, merong I'm so sorry, Kifia, for saying this, but yun nga, You just call House of Hope and you ask the kind of help that the project was able to extend to the House of Hope. Ganon. So, hindi ko mag-get. So, parang, bakit ba parang merong gustong-gustong kumita sa Salamat PRRD na libro? Na parang feeling niya entitled siya doon sa kita doon. Na parang question na question ang mga benta ng libro. Ayun. Grabe yung pagmamaasim doon sa libro na yan, which is very wrong. If you had been following Crisette, Ate MJ, they would keep their followers updated pagdating doon sa mga projects nila na how many were donated, and hindi yata nila alam kung paano nagko-function yung Gava Gives at saka yung GoFundMe. Hindi ka pwedeng manghingi doon na wala kang lalabas na ebidensya kung para saan yan, saan mapupunta. Kung gusto mong mangurakot, hindi ka mag-GoFundMe or Gava Gives. Mag-Gcash ka na lang. O di ka papadeposit mo doon sa bank account nyo. Diba? Kagaya ng ginawa nyo doon sa rally. Actually, kung titignan mo yung mga previous na ginawa nila sa iba't ibang mga calamities and iba't ibang situation na nangyari sa bansa. Actually, they want it to be directed doon na sa merchant kung saan binibili ng products. Hindi yung i-deposit mo pa sa kanila kasi nga it's very hassle. So kung papakinggan mo yung sinasabi ni Mother Canor, sobrang layo sa mismong ginagawa nila Kifi. Kasi sila, ang ginagawa nila, diretso sa merchant kung saan nila binibili and i-deliver na diretso kung saan pa siya i-deliver. Hindi na dadaan sa kanya kasi nga wala siyang tao para gawin yan. Bibilin sa merchant, merong mga selected merchant, bibili ka doon ng item according sa wish list ng mga recipient, kung sino yung mga nasa ground, kung anong kailangan nilang ma-receive, tabo, kumot, banig, noodles, napkin. I remember nagpa-deliver ako ng mga sangkaterbang napkin before There would be list of merchants na kung saan pwede kang bumili at yung merchant na yon, since nakausap na ng grupo ni Ate MJ at saka ni Crisette, sila yung magde-deliver nung mga items doon sa warehouse. At yung warehouse na yon ay ipipick up ng OVP. Dati Marines yung Marines or yung pumipick up nung Marines ba Coast o Guard? yung Coast Guard? Coast Guard, ayun. Coast Guard before, but nung natapos na yung term ni PRRD, OVP na yung pumipick up nung mga items. Ganon. And it became part of the relief operation of the OVP. So that is why, ladies and gentlemen, na-awardan ang mga efforts ni Ate MJ at saka ni Crisette. Ganon yon, Mother Canor! Ako, madam, nagtataka ko kasi ito yung gustong gawin nila Tambi kay Crisette. Yung i-undermine at pagduda ng mga tao. Yung mga ginagawa niyang ganitong movement na nakakatulong talaga sa bansa, nakakatulong kasi syempre Duterte supporter siya, nakakaboost talaga to sa pangalan ng mga Duterte. So, ito yung gustong gawin sa kanya ni Asidre, ito yung gustong gawin sa kanya ni Tambi. Ang nagtataka ko, bakit si Mother Canor ang gumagawa? Why is she aligned dun sa ginagawa ni Asidre at saka ni Martin Romualdez? Remember, Crisette posted something about yung
nagme-message sa group chat si Jude Asidre. Kaduda-duda yung mga relief operation, yung mga charity ni Crisette and things like that. Ganyan. Si Crisette, sa totoo lang, di natin alam, baka mamaya in the future tumakbo yun. Sa Leyte, yun lang palang inaantay nating tatalo kay Tambi, no? But anyway, she has the track record of completing projects in the name of PRRD, in the name of the Office of the Vice President, and doing it very well, doing it with flying colors. Magandang point yun, Kuya Miko, na nakakapagtaka na why are they doing this and why is it in tune doon sa ginagawa ni Jude Asidre? Diba? What is that? Nakikita ko na yung ginagawa niya is really kontra sa pinaglalaban natin sa movement natin, ganyan. And ito, isa din to. Kasi I don't understand why, kung pinaglalaban talaga natin si PRRD, hindi mo maisantabi yung kasimple-simpleng pinatayan ka ng mic, sabihin na natin nangyari man o hindi, pinatayan ka ng mic, para doon sa isang cause na ginagawa para kay VP, para kay PRRD, nung mga taga-Dahig. Parang, bakit you cannot let go this simple thing na pinatayan kayo ng mic puno at hindi nyo makita yung bigger picture ng malaking effect na ginagawa nila, doon sa Dahig pa lang tayo doon sa Dahig pa lang na nagagawa nito for PRRD. Ano ang mga nakikita ko na magandang ginagawa nung ginagawa nila Alvin dyan kay PRRD? One, alam natin na malungkot si PRRD sa loob kasi gusto niya ngang umuwi. Pero knowing that there are people, Filipinos, waiting outside for him, still fighting for him, nakakaboost yun ng moral ni PRRD. Pangalawa, it is a good optic para doon sa international media, sa international scene. Ganyan pala kamahal ng mga Pilipino si PRRD. Yes. Diba? Pangatlo, it gives us update. Sa totoo, nung pumunta si PRRD, nung dinala si PRRD sa ICC, worried tayo kasi hindi natin alam kung ano nang mangyayari sa kanya. But because, nandyan sila Alvin at nandun yung mga taga-Dahig, hindi lang si Alvin, but yung mga taga-Dahig. Sa totoo, kahit pa paano, kumalma tayo kasi alam natin that we will get updates. Tama, Kuya Miko. Sabi na ba ako? I agree. Of course, hindi naman tayo perfect na mga content creator, tayo mga political vloggers, hindi naman talaga tayo perfect. In the case of Mother Canor, marami siyang mga chismis na hindi pumutok. Na hanggang ngayon, o di kaya totally na-debunk siya ng mga facts na available. 'Di ba? So, marami rin naman talagang mga chismis si Maharlika na hindi pumutok. Pero, you do not see a Duterte supporter na bonggang-bongga na, well, except Banat Bay. Pero, ang tawag dito na, kumbaga parang, we are tolerant. Okay, sige, parang, sige, hintayin na lang natin yung next na kwento niyan, baka yung next na kwento niyan tatama siya. Ganyan. So, a lot of Duterte vloggers are actually very tolerant kung sakali na hindi siya hindi mahihinog yung kwento niya, things like that. Parang, hindi na siya dapat para maging cause pa ng awayan na parang, hindi naman totoo yung sinabi mo Ano ba yung mga sinabi mo? Hindi naman yan, ganyan-ganyan. A lot of people are actually very tolerant. Of course, except dun kay Kuya Banat. Kasi si kay Kuya Byron Cristobal, no? Kasi si Banat Bay, kine-question niya na yung intention niya ni Maharlika even before pa lang Kaya nga sabi ko, that is why it's very, very important to speak. It is very important to say something about this situation. Dati, si Kuya Bay lang yung nagsasalita tungkol dyan kay Maharlika. Di ngayon, binabalikan natin. Diba? Ngayon, binabalikan natin yung sinabi ni Kuya Byron. Diba? So, for me, that's very important. That should be part of the public discourse. Now, you may find it toxic, you may find it, nakaka-istorbo, ganyan-ganyan. Kaso nga lang, kailangan talaga natin itong iligpit Kailangan talaga natin itong pag-usapan because babalikan natin itong usapan na to sooner or later. In the future, babalikan natin itong usapan na to. And this unreasonable na pag-atake sa mga tao na wala namang ginagawang masama is something that is really worth noting and something that is really worth talking about. Because we have bigger fish to fry. And ngayon, yung mga tao, 'di ba? Parang ano ba 'to? Parang sino ba yung mga kasama namin? Sino ba dito yung mga talagang sino ba dito yung mga talagang kasama natin? Sino ba talaga dito yung hindi kami babarilin sa likod? A lot of content creators are taking so much risk.
Hindi lang naman si Maharlika yung nagre-risk eh. Lahat ng mga content creator nagte-take ng risk. And so, in doing that, you want to make your risk calculated. 'Di ba? Sa totoo lang, ngayon, because of what is going on right now, there are so many people who are in one way or another nakausap ni Maharlika, naging kaibigan si Maharlika, may mga secret na na-share kay Maharlika. All of them are now thinking, tangina, meron ba ako na-share kay Maharlika ng mga impormasyon? Ako, baka mamaya gamitin niya, ganyan-ganyan. Yung mga tipong mga information na hindi naman na dapat ng yung tinitake niya out of context, like for example yung ginawa niya kay Ate MJ na minention niya si Joe Smith Medina na nagsabi na si Ate MJ ay gusto raw siyang gamitin para sa GoFundMe. Without getting the entire context, Maharlika made it appear as if si Ate MJ ay gusto siyang gamitin para sa isang fundraising. And that's not the truth, no? That's not the truth. And kanina malinaw doon sa usapan, if Joe Smith is listening, malinaw doon sa usapan that Joe Smith actually suggested if Maharlika can help doon sa iniisip na fundraising activity ng grupo for the vloggers na part ng TRICOM na hindi ka-afford ng abogado. So, but what happened? What happened? They are making it appear as if yung endeavor na yon, yung initiative na yon is something that is na parang, scamming yan! Mandorobo yung mga yan! Ako, mga ganun agad yung sinasabi niya. When the people who actually talk to her are actually good, well-intentioned, pero ito-twist niya yung mga sinabi and make it appear na yung mga tao na binanggit niya ay merong ginagawang hindi maganda.